Kabanata 261. Ngunit sa sandaling ito, iniisip ni Daniel ang tungkol sa mga carrot. Naalala niya na pinaalalahanan siya ni Selena noong araw na iyon, lahat ng tao ay may kanya-kanyang pagmamahal sa labanos at gulay. Ang mga taong mahilig sa labanos, gaano man kaperpekto ang mga gulay, imposibleng magustuhan ang mga ito. Sa oras na iyon, kumpiyansa siya na may nararamdaman si Selena para sa kanya, at isa lamang itong dahilan, kaya hindi niya pinag-isipan ng malalim ang pangungusap na ito, ngunit ngayon, kailangan niyang harapin ng husto ang problemang ito. Marahil, siya ay talagang isang gulay, hindi ang kanyang carrot. Nang makita ang kanyang kapatid na malamig na nakatitig sa plato ng carrot sa kanyang harapan, naramdaman ni Sol ang lamig sa kanyang gulugod. Kuya, ayos ka lang ba? Bakit nakatitig ka sa isang plato ng mga labanos na nakapatay? Pagkatapos, walang ekspresyong pinatunog ni Daniel ang kampana para tawagin ang mayordomo, sinabihan siyang tanggalin ang plato ng mga labanos, at ipinaliwanag na ang gayong mga gulay ay hindi pinapayagang lumabas sa hapagkainan sa hinaharap. Sol. Ang ulo ni Sol ay puno ng mga itim na linya, kahit na siya ay napakatalino, hindi niya pa rin maintindihan ang utak ng isang lalaking umiibig. Kasabay nito, dumating sa hotel ang King of Film and Television City. Nakamaskara si Selena at matutulog na sana nang tumunog ang doorbell. Pagtingin sa mga tao sa labas ng pinto, nagulat si Selena. Luis, bakit ka nagpunta dito? Sumali din ako sa grupo, kaya nakatira ako sa itaas mula sa iyo. Walang imek si Selena. I joined the group as a last resort because of too much drama. What are you doing? Hindi ba ako makakatipid ng oras at maglaro ng higit pang mga laro? Sabi ni Luis sa natural na tono. Sige, nanalo ka. Nag-thumbs up si Selena, at pagkatapos ay nagtanong, kung gayon, bakit mo ako tinatakasan sa halip na laruin ang iyong laro? Speaking of this, masama ang tingin ni Luis. Fuck. Napakabagal ng internet speed. Nagdulot ito ng pagkawala ng aking ranggo pagkatapos matalo ng 5 sunod-sunod na laro. Samahan mo ako sa internet cafe para manloko. Bilasan mo. Napakunot naman ng noo si Selena. Ano bang problema nito? Matutulog na ako. 9:00 pa lang. Bakit ka natutulog? Pupunta ka ba o hindi? Sino ang nagbuwis ng buhay para samahan ang Ginoo sa telepono sa 3:00 ng madaling araw? Ngayon ay 9:00 pa lang at hindi man lang kita matawagan, di ba? Hihihi, ngumisi si Luis, na may ekspresyon ng pagtingin sa taong nagtaksil sa kanyang puso. Oo naman, kailangan mong bayaran ito sa lalong madaling panahon o huli. Walang choice si Selena kundi sabihin, okay, hindi ba ako makakapunta? Hintayin mo akong magpalit ng damit. Makalipas ang 10 minuto, nagpalit ang dalawa ng hindi mahahalata na damit at pumasok sa internet cafe na nakamaskara. Dahil ito ay isang lungsod ng pelikula at telebisyon, madalas na pumupunta ang mga kilalang tao sa internet cafe, kaya hindi nagulat ang amo na makita ang dalawang tao na nakamaskara sa kalagitnaan ng gabi. Wala na ang kahon, at naghanap ang dalawa ng isang cubicle na mauupuan, at saka binuksan ang computer. Pagkatapos ng mahabang panahon na hindi nag-login sa laro, nakalimutan ni Selena ang password. Golden Retriever, ano ang password ko? Blanko ang tingin ni Luis sa kanya, at lumapit para tulungan siyang magpasok ng isang string ng mga password. Salamat. Pinindot ni Selena ang enter key para mag-login. Sa sandaling mag-login siya sa laro, may mga mensahe ng system na lumalabas sa lahat ng oras. Tumingin si Selena sa mga pop-up window na iyon at nagliwanag ang mukha niya. Fuck. Lokal na malupit. Bakit mo ako binigyan ng napakaraming balat? Lahat sila ay limitadong edisyon. Galit na galit si Luis nang marinig iyon. A55 hole, hindi mo pa nabasa yung birthday gift na binigay ko sa'yo. Ilang araw na. Hindi ka ba nag-login dati? Hindi nakakagulat na nakalimutan mo ang password. Alam ni Selena na mali siya, at napakamot ng ulo, hindi ka ba busy? Sabi ni Luis na may malamig na mukha, palusot lang ang lahat, wala ka lang pakialam. Kabanata 262. I'm sorry, hindi naman sa hindi mo alam na makakalimutin ako. Salamat sa regalo mo, sobrang gusto ko. Paano kung manatili sa iyo buong gabi? Stay with me all night, yan ba ang sinabi mo? Sinabi ko na ang sinabi ko.
Tutulungan kitang maibalik ang lahat ng nawalang hanay. Go go go. Itinaya ni Selena ang kanyang buhay para sa isang ginoo, at talagang nakipag-away kay Luis buong gabi. Si Luis, na hindi naglaro ng husto pagkatapos bumalik sa China, sa wakas ay naging masaya sa pagkakataong ito, na nanalo ng 10 sunod-sunod na laro sa isang gabi. Itong matagal nang nawawalang asim. Matagal nang hindi nag-relax si Selena, at ang saya-saya niya, kaya humikab siya at sinabing, buti na lang at wala tayong masyadong drama sa umaga, para maabutin natin ang tulog. Nang bumalik silang dalawa sa kwarto at nakatulog, hindi nila alam na bumaliktad na ang mundo. Sa huli, tinawag ang dalawa ng kani-kanilang manager, at lahat sila ay tinawag sa kwarto ni Laming. Wala pa bang oras para magsimula ng trabaho? Bakit mo ginugulo ang mga panaginip mo sa madaling araw? Nanlalabo ang mata ni Luis na may kulungan ng manok sa ulo. Hindi gaanong bumuti si Selena, pagkadikit pa lang ng puwitan niya sa upuan ay muntik na siyang makatulog. Humalukip-kap si Lin Gigi sa kanyang dibdib, naglakad pabalik-balik sa silid ng ilang beses, pagkatapos ay tumingin sa kanilang dalawa, at nagtanong sa seryosong tono, ano ang ginawa ninyo kagabi? Wala, naramdaman nilang dalawa na mali ang tono, kaya sabay silang umiling at sabay na sinabi. Si Laming sa gilid ay tila matagal nang inaasahan ang kanilang reaksyon, bumantong hininga ng walang magawa, at pagkatapos ay ibinigay ang kanyang mobile phone sa kanila, kung gayon ipaliwanag kung ano iyon. Pinunasan ni Selena ang kanyang mga mata, hindi kagabi. Hindi ba ito ang larawan ng pakikipaglaro niya kay Luis kagabi? Biglang naging matino si Luis, dim. Ito lang ang back view. Nababalot ako ng ganito para makilala nila ako. Kaya, bumaling si Laming sa susunod na larawan, na hindi isang back view, ngunit isang malinaw na front view. Bagamat nakamaskara si Selena, wala si Luis, at kitang-kita ang buong mukha niya. Napakamot ng buhok si Luis, saglit lang akong na-excite maglaro, kaya tinanggal ko ang maskara, pero wala pang 10 segundo hinubad ko, pwede ba itong kunan ng larawan? Napakurap-kurap si Selena, kung gayon, wala akong ipinakitang kapintasan, di ba? Tinapik ni Ling Gigi ang kanyang earlobe, ang nunal mo. Sa orihinal, ang figure sa larawan ay halos kapareho sa iyo, at ang nunal na ito ay napaka-iconic na hindi maiwasang isipin ka ng mga tao. Selena, sino ito? Ang kanyang mga mata ay napakatindi, nang walang paalala ni Daniel, talagang nakalimutan niya ang maliit na detalyeng ito sa pagkakataong ito. Baka sa mukha ni Luis ang pagtatampo, nung pumunta kami, sinadya namin ang ID card ng staff kaysa sa sarili namin. Sino ba naman ang naiinip na kunan ng litrato ang mga ito at i-post sa internet? May napansin pa silang nunal na kasing liit ni Selena. Panipi. Ikinalat ni Laming ang kanyang mga kamay at sinabing, dapat ay iyong tagahanga, at iyong tagahanga ng CP. Nanlaki ang mata ni Selena, what the hell is a CP fan? May kasama pa akong CP fans. Sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Ling Gigi ay sobrang solemn. Selena, sa palagay ko ay dapat mong tandaan na sinabi ko sa iyo mula sa unang araw na dumating ka sa kumpanya na talagang bawal kang umibig sa iyong kasalukuyang sitwasyon. She was careless this time, dapat kanina pa niya napansin, ang paraan ng pagkakasundo ni na Selena at Luis, kasama na ang tacit understanding nila kapag umaarte at humaharap sa mga reporter, at ang mga bagay tulad ng paglalaro ng gabing magkasama, ay tiyak na hindi lang magkakilala, tingnan mo. Lalo na ang paraan ng pagtingin ni Luis kay Selena ay hindi pangkaraniwan. Kabanata 263. Hindi, talagang hindi. Sister Gigi, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi tayo in love. Nagmamadaling iwinagayway ni Selena ang kanyang kamay para tanggihan ito, at saka tumingin kay Luis, balimatard, maaari ba nating sabihin kay Ling Gigi ang tungkol sa ating relasyon? Hindi nagsalita si Luis, ngunit binigyan siya ng casual na tingin. Si Ling Gigi ang manager ni Selena, bahala na si Selena kung sasabihin sa kanya o hindi. Nag-isip sandali si Selena, at kinailangan niyang sabihin ang totoo, Sister Gigi, ganito, magkakilala kami ni Senior Brother Jiang noong nag-aaral kami sa ibang bansa. Noon, nagde-date kami saglit, pero parang nakikipaglaro lang sa isa't isa. Naghiwalay kami sa loob ng ilang araw, at ngayon ay magkaibigan na lang kami.
Alam kong dapat ibalita sa iyo ang ganoong mahalagang bagay ng mas maaga, ngunit hindi ko naintindihan na ikaw ang dating kasintahan ni Luis, natatakot ako na sinabi kong mapahiya ang lahat, kaya hindi ko ito sinabi. Natigilan si Ling Gigi, at nagulat na sinabi, ako ang dating kasintahan ni Luis. Sino ang nagsabi sa iyo? Pagkatapos magsalita ay bumaling ang tingin niya kay Luis. Bahagyang nagdilim ang mukha ni Luis, tingnan mo ang ginawa ko, hindi ko sinabi, nahulaan niya ito ng mag-isa. Pinandilatan siya ng mata ni Selena, hindi ba kasi masyadong abnormal ang ugali mo? Masisisi mo ba ako sa sobrang pag-iisip ko? Nang makitang muli silang mag-aaway, kinurot ni Lin Gigi ang gitna ng kanyang mga kilay, at napabuntong hininga na nagpaliwanag, Selena, ako at si Luis ay pulos mga artista at dating manager, kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Nang matapos siyang magsalita, kumislap ang mga mata ni Luis nang hindi mahahalata na malamig na liwanag. Oo, alam ko na ngayon. Dahil si Ling Gigi ang nagsabi nito, natural na naniwala si Selena. Kung gayon, pag-usapan natin kung paano haharapin ang bagay na ito ngayon. Matapos ipaliwanag ang hindi pagkakaunawaan, nagsimulang magsalita si Ling Gigi tungkol sa negosyo, tinanggihan ka ng mga tagahanga ni Luis noon, ngunit dulot iyon ng isang taong malisyosong namumuno sa iyo, ngayon ang kanilang saloobin nagkaroon ng malaking pagbabago, at hanggang ngayon ay maraming mga tagahanga ng iyong CP sa internet. Kaya, tinalakay ko ito kay Kuya Ming. Sa oras na iyon, maaari kang maging medyo malabo kapag gumawa ka ng isang pahayag o humarap sa mga tanong ng mga reporter. Hindi mo kailangang tanggihan ito ng lubusan. Sabihin lang na ang dalawang partido ay nasa iisang kumpanya, may magkatugmang personalidad, at pinahahalagahan ang isa't isa. Mabuting kaibigan, mag-iwan sa kanila ng isang maliit na silid para sa hindi tiyak na pag-iisip. Panipi. Masunaring tumanggo si Selena. Ay, ayos lang, makikinig ako kay Sister Gigi. Hinawakan ni Luis ang kanyang baba at tinatamad na sinabi, wala akong tutol. Pagkatapos ay maaari na akong bumalik upang mahuli ang pagtulog ngayon. Sinampal siya ni Selena, fuck you. Matino ka, magsisimula na ang trabaho. Napakamot si Luis sa buhok niya, anong eksena ang kinukunan mo ngayong hapon? Galit na pinandilatan siya ni Selena, Kay. Sasin, don't tell me na hindi mo pa nababasa ang script hanggang ngayon. Kung ako si Kuya Ming, bubugbugin kita ng 800 beses sa isang araw. Anyway, alam na ni Ling Gigi ang tungkol sa kanilang relasyon, kaya sa wakas ay mapipigilan na ni Selena ang pagpapanggap na iginagalang si Luis. Sabi ni Luis sa kakaibang tono nang marinig ang mga salitang, come on, the higher-ups asked the scriptwriter to delete all the K. Sing and sex scenes on the grounds that they were preparing for the summer release and there are too many mga menor de edad na madla. Paano magkakaroon ng K? Sing scenes. Muntik na ngang matanggal wala na ba konti? Ang unang K. Sa scene sa pagitan ng dalawang tao, sex scene sa military camp, yung K. Sa scene yung napilitang itigil dahil sa hailstorm, sabi ng director pwede na daw gamitin yung mga naunang eksena, kumuha na lang ng isa, shot ng K. Sa mamaya. Oh, I see, ungol ni Luis. Bakit patuloy na kumikibot ang kanyang mga kilay, na may hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pag-iisip? Kabanata 264, Lu Corporation, tanggapan ng Pangulo. Si Daniel ay tumawag sa loob at hiniling kay Sol na lumapit. Mabilis na tumakbo si Sol, Kuya, tinawag mo ako. Handa na ba ang mga kagamitan sa pagpupulong? Okay, dito ka na. Bueno, ipaalam sa lahat ng departamento para sa isang pulong sa loob ng kalahating oras. Oh, good. Hindi agad umalis si Sol, ngunit ang kanyang mukha ay nabagabag at siya ay mukhang medyo wala sa isip. Inangat ni Daniel ang ulo niya at sumulyap sa kanya, bakit? Sa sobrang takot ni Sol ay muntik na siyang mapatalon, wala lang. Ito ay wala lang. Ibinaba ni Daniel ang panulat sa kanyang kamay at tumingin sa kanya ng matalim na mga mata. Tumayo ng tuwid si Sol na parang isang sundalo na sumasailalim sa pagsusuri. Sinusubukang panatilihin ang kanyang kalmado, ngunit ang kanyang pagkakonsensya ay maliwanag na sa isang sulyap. Makalipas ang 5 segundo, sa wakas ay umiwas ng tingin si Daniel. Nang sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Sol,
Nakita niyang mabilis na nag-type si Daniel ng ilang beses sa keyboard ng computer, at pagkatapos ay pinindot ang enter key. Malinaw na nakita ni Sol na ang mga liham na pinindot ni Daniel ay ng Z. Nasira. Ang kanyang kapatid ay naghanap ng mag-isa. Kuya, bakit ang witty mo? Matapos hanapin ni Daniel ang mga keyword, ang lahat ng pinakabago at maiinit na balita tungkol kay Selena sa internet ay nag-pop up sa isang iglap. Naglalaro sina Luis at Selena sa hating gabi, kumilos ng matalik, pinaghihinala ang magkasintahan dahil sa drama. Parehong edad, magkatulad na interes, at magkatulad na pag-iisip, 100% ang speed dating index ni Jiang Ning. Sumagot ang dalawang partido na magkaibigan lang sila, at sabay-sabay na naghiyawan ang mga fans. Si Jiang Ning ang tinanghal na Best Couple of the Year. Tuldok-tuldok-tuldok, nang hindi nag-iisip tungkol dito, alam niyang nakita na ni Daniel ang lahat ng dapat niyang makita at hindi. Ipinikit ni Sol ang kanyang mga mata, hindi matapang na tingnan ang ekspresyon ng kanyang kapatid. Pinatay ni Daniel ang computer, hinayla ang upuan, isinuot ang kanyang coat. Sol, ihanda mo ang sasakyan. Ha? Paano ang pagpupulong? Na-postpone hanggang bukas. Kung gayon saan ka pupunta ngayon? Napalunok si Sol, at sumunod si Baba sa likuran. Siya sa atin. Inspection. Maaaring ito ay, kasabay nito, Beijing Suburb Film at Television City. Dahil ang eksena ng unang K. Sa noong Lantern Festival ay nangangailangan ng maraming manpower at financial resources, nang magawa nila ito, sukdulan na sila para maging perpekto. Napakahusay din ang pagganap ni Selena at Luis, kaya nagpa siya ang direktor na gawin ang ikalawang kalahati ng paggawa ng pelikula. Makakatipid ito ng pera at oras. Para magkaroon ng magandang estado ang mga aktor, sinadya rin niyang i-dismiss ang lahat ng irrelevant personnel sa eksena. Sa wakas, nang handa na ang lahat, magsisimula na si Guo Qisheng, ngunit ang producer na si Wang Taihee ay biglang tumakbo ng nagmamadali, at hinayla siya para makipag-usap kaagad sa assistant director na si Zhang Rui. Medyo nagulat si Guo Qisheng nang marinig niya ito. Dumating ang amo ni Shengshi upang personal na mag-inspection. Bakit biglaan? Pero okay lang, ayos naman ang acting ni na Luis at Selena, so come as soon as he comes. Sabik na hinampos ni Wang Taihee ang kanyang hita. Hoy, ang aking malaking direktor, kabahan ba ako kung ang pangalawang young master lang ang dumating? Ito ang big boss, ang master ng Lu Group. Natigilan si Guo Qisheng. Sino? Hindi mo ibig sabihin, Lu. Daniel. Tama iyan. Lao Guo, magmadali at salubungin ako. Zhang Rui, magmadali at magpaliwanag sa staff at sa dalawang aktor. Bilasan mo. Got it, aalis ako agad. Tuldok-tuldok-tuldok, nakahanda na silang lahat at matagal na ring hindi nagsimula ang paggawa ng pelikula. Bigla ding nawala si Guo Qisheng at Wang Taihee. Nang makitang tumatakbo si Zhang Rui, agad na nagtanong si Selena na may kahinahinalang, ano ang problema, Assistant Director? Kabanata 265. Sino ang nandito? Hindi maiwasan ni Luis na tumingin kay Zhang Rui. Ang mga kilay niya ay lalong tumitibok ngayon. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Zhang Rui sa kanila, darating ang presidente ng Lu Group, si Daniel, para mag-inspection mamaya, at pumunta na ang direktor para batiin sila. Hindi ko na kailangang sabihin sa iyo ang kahalagahan ng eksenang ito, hindi ba? Kaya dapat maganda ang performance natin ngayon, alam mo ba? Natigilan si Selena. Daniel. Assistant Director, nagkamali ka ba? Dapat ay si Sol iyon, tama ba? Tama iyan. Nandito rin si Sol. Bilisan mo at humanda ka. Nagmadali si Zhang Rui na magpaliwanag sa ibang mga tauhan pagkatapos magsalita. Pinulot ni Selena ang kanyang mga tenga. Jin Mao, mali ba ang narinig ko ngayon? Sinabi ng assistant director na darating si Daniel. Tama ang narinig mo, narinig ko rin. Sabi ni Luis na may masamang ekspresyon. O Shi Wanti, hindi katakataka na palagi siyang may nagbabala na premonition. Dito pala siya hinihintay. Agad na nilinis ni Zhang Rui ang venue, at kung maalis ang lahat ng hindi mahahalagang tauhan, mabilis siyang naghanda ng mga upuan, inumin, at payong. Maya-maya, dumating na ang mga tao doon. Ang pinuno ay si Daniel na nakasuot at leather na sapatos. Sumunod si Sol sa likuran at tumingin sa paligid. Katabi nila ang mga core members ng director team.
Mahusay na ipinakilala ni Wang Taiji ang progreso ng pagpaplano ng mga tripulante. Magiliw na binati ni Guo Qisheng ang dalawa sa pinakamagandang viewing point. Boss Lo, second young master, please sit down. Ang swerte niyong dalawa ngayon, sobrang exciting ng eksena ngayon. Talaga, anong klaseng laro ang nangyayari ngayon? Tanong ni Sol na may interes habang naghagis ng ubas sa kanyang bibig. Matagal na nagkwento si Guo Qisheng tungkol sa plot, pagkatapos baguhin ang script, isang K. Sana eksena na lang ang natitira. Nagsusumikap kaming makamit ang pinakamagandang epekto. Pinunasan ni Sol ang kanyang mukha, she wanty. Sa scene talaga ito. Pagdating ko dito, naabutan ko ang K. Sa scene, at parang eksena sa araw ng artificial rainfall. Ang swerte na ito, wala talaga akong gustong sabihin. Nanatiling walang ekspresyon si Daniel mula umpisa hanggang wakas. Nakaupo siya dito, pero naglabas siya ng pakiramdam na nag-iisa siya, na para bang hindi niya pinapansin ang iba. Medyo napahiya si Guo Qisheng, ngunit sa kabutihang palad ay matagal na niyang narinig ang tungkol sa ugali ng master na ito, kaya hindi niya ito pinansin, at sinabing, napakahusay ng mga kakayahan ni Selena at Luis sa pag-arte, at ang pinakabihirang bagay ay ang kanilang task at cooperation. Ang dula ay karaniwang one-way. Naisip ni Guo Qisheng sa kanyang sarili, siya ay palaging tama upang purihin ang mga artista ng kanilang kumpanya, tama ba? Umupo si Daniel sa upuan, kinuha ang tsaang iniabot ni Sol sa tabi niya, at sinabi ang dalawang salita sa malamig at malayong tono, talaga. Oo, hindi ko alam kung nakita mo na ang mga balita sa internet, ngunit ang dalawang mahihirap na eksena kahapon ay one-off lang. Hindi maipaliwanag na naramdaman ni Guo Qisheng na lumalamig ang kanyang gulugad habang nagsasalita siya. Bahagyang umubo si Sol, at itinigil ang paksa, ayos lang, sige, magsimula na tayo. Sige, simulan na natin. Pumunta si Guo Qisheng para maghanda na parang pinatawad na siya. Pag-iilaw, props at photography, handa na ang lahat ng departamento. Ang mga artista ay nasa kanilang mga posisyon. Agad namang naghanda ang staff ng may kaba, sa takot na baka may mangyari, darating si Nima ***** para inspeksyonin ito ng personal. Napakaraming bagay na dapat gawin ni Daniel araw-araw, paano siya magkakaroon ng oras para i-manage ang mga gawain ng kumpanya, lalo pa ang personal na inspection, ito ay isang bagay na hindi pa nagagawa. Pakiramdam ko matagal ko na itong maipagyayabang sa circle of friends ko. Kabanata 266. Matapos may handa ang eksena, naglakad na rin ang dalawang leading actor mula sa rest area. Sa sandaling lumitaw si Selena sa isang gwapong pula at itim na damit. Hindi alam ni Guo Qisheng kung sarili niyang ilusyon iyon, ngunit ang mga mata ni Daniel, na walang laman na parang walang iba, ay tila nakatutok kaagad. Napatingin si Selena sa direksyon ni Sol at Daniel mula sa malayo. Agad siyang binigyan ni Sol ng isang palihim na kindat at itinuro ang kanyang telepono, ibig sabihin ay alam ng kanyang kapatid ang lahat tungkol dito. Dahan-daang lumipat ang tingin ni Selena kay Daniel, at ang mga mata ng huli ay agresibong nakatutok sa kanya kung mayroon mang substance, tulad ng mga mata ng mababangas na hayop bago manghuli bago ang tag-araw. Ang tunog ng record na tumama sa board ay bumagsak, at si Selena ay biglang bumalik sa kanyang katinoan, at mabilis na inayos ang kanyang pag-iisip para pumasok sa eksena. Pagkatapos makipag-away ni Meng Chang kay Sun Wanking, tumakbo siya sa galit. Padilim ng padilim ang kalangitan, at si Sun Wanking, na matagal nang hindi nakakahanap ng kahit sino, ay lalong nabalisa. Matagal na talagang natuklasan ni Meng Chang si Sun Wanking, ngunit hindi siya nagpakita, at sinundan si Sun Wanking ng malikot, pinapanood siyang balisa para sa kanyang sarili, at bihirang ipakita ang ekspresyon ng isang maliit na anak na babae sa kanyang karaniwang matigas na mukha. Ginampanan ni Selena ang ignorante, mahiyain at magandang babae sa pag-ibig. Sa wakas, medyo nag-aatubili si Meng Chang na hayaan ang kanyang Dr. Sun na mabalisa. Nang malapit nang mag-collapse si Sun Wanking, nakasuot siya ng grimace mask na binili sa isang maliit na stall sa kanyang mukha, kaya tumalon siya sa likod niya at tinapik siya sa balikat. Ang tono ay mapagmataas at masaya. Dr. Sun, hinahanap mo ba ako? Saglit na natigilan si Luis, pagkatapos ay napuno ng kagalakan ang kanyang mukha, at hinailan niya ito sa kanyang mga bisig na may pananabik,
Chang. Ang unang reaksyon ni Sol ay hindi ang patuloy na panonood ng pelikula kundi ang puntahan ang kanyang kapatid, at pagkatapos ay naiihi siya sa takot, at mabilis na pinuntahan ang daliri ng kanyang kapatid. Kuya, dahan-dahan lang, ang tasang ito ay gawa sa salamin, hindi bakal na titan. Aloy, tandaan, acting ito, acting lang. Hindi ko pa natatapos ang aking pangungusap, iklik, nabasag ang tasa ng tsaa. Tumangala si Sol at nakita niya si Selena na dahan-daang tinanggal ang maskara sa kanyang mukha, nakatingin kay Luis na may nagniningning na mga mata na puno ng pagmamahal, pagkatapos ay yumuko ito at dahan-daang lumapit sa mga labi nito. Tapos na, tapos na, tapos na, tapos na, wala nang paghahanda sa pagkakataong ito. Tinakpan ni Sol ang kanyang mga mata gamit ang kanyang mga kamay sa takot, ngunit hindi niya maiwasang buksan ang isang puwang upang sumilip. Lumipas ang 1 segundo. Lumipas ang 2 segundo. Lumipas ang 3 segundo. Lumipas ang 4 na segundo. Alay, ano ang sitwasyon? Makalipas ang 5 segundo, si Selena na matagal nang hindi nag-kay. Sa kanya ay biglang umalalay sa kanyang noo. Sorry, hindi ko na-adjust ng maayos ang status ko, ulitin natin lahat. Selena talaga nang. Laking gulat ng lahat ng staff sa eksena, ang 2 direktor at ang producer. Gayunpaman, naiintindihan din nila. Sure enough, sobrang lakas ng aura ni ****us. Masyadong na-pressure ang mga nanonood, huwag na lang si Selena. Okay lang, ayusin natin ang estado natin at subukan ulit. Paniniguro ni Guo Kisheng. Nagmamadaling lumapit si Xiao Tao para salubungin si Selena at inabot kay Selena ang isang bote ng mineral water. Sister Shi, tara na. Nilamon ni Selena ang buong bote. Si Luis sa gilid ay tumingin sa kanya ng patagilid, hindi ko akalain na magkakaroon ka ng stage fright. Sabi ni Selena with a very grim expression, stop talking sarcastically. Hindi naman sa hindi mo alam kung gaano katikat ang tito mo, pero kung makatitig ka ng ganyan, tingnan natin kung kaya mong mag-perform ng normal. Kabanata 267. Hindi nagtagal, nagsimula ang pangalawang pagbaril. Tinapik ni Meng Chang ang kanyang likod sa balikat, Dr. Sun, hinahanap mo ba ako? Lumingon si Sun Wanking at niyakap, Chang. Guo Kisheng, crack. Selena, pansinin mo yung expression mo, bakit bigla kang nawalan ng malay? Selena, pasensya na, magsisimula na ang ikatlong shoot. Meng Chang, Dr. Sun, hinahanap mo ba ako? Sun Wanking, Chang. Guo Kisheng, crack. Selena, sobrang tagal mo nang nakatitig sa kanya, at halos 3 segundo mo na siyang kay. Alam mo ba? Selena, okay. Pang-4 na shoot. Guo Kisheng, Selena, ang iyong ekspresyon ay masyadong matigas. Saan ka nakatingin? Sa ika-5 pagkakataon. Pang-6 na pagkakataon. In the end, si Selena talaga ng 6 times in a row. Sa huli, pati si Luis ay malapit nang mag-collapse, tumatakbo pabalik-balik sa lounge, dim. Aatakehin ka sa puso. IK, mo ba ako o hindi? Pwede bang mas mabilis ka? Napahawak si Selena sa buhok niya, fuck. Muntik na akong atakihin sa puso. Hindi mo na ba mababalik ang tito mo? Parang x-ray ang itsura niyan. Who the hell can K? Malamig na ngumuso si Luis, pumunta siya para sa iyo, ano ang magagawa ko para bumalik siya? Tinapon ni Selena ang wig sa ulo niya, dim it. Nababaliw na talaga ako. Ubo, hey, pansinin mo ang iyong imahe. Nang makitang malapit nang mawalan ng kontrol si Selena, pinaalalahanan siya ni Luis nang walang salita. Makikitang na-pressure si Selena. Hindi pa niya ito nakita sa ganoong estado ng pagkabalisa. Mula sa ibang perspektibo, masasabi rin, ang impluwensya ni Daniel sa kanya, napakaganda. Mas malaki pa sa inaakala niya. At least walang makakaapekto sa kanyang acting status. Sa oras na ito, tumakbo si Guo Kisheng sa lounge na may pawis sa mukha, lumapit kay Selena at same time na sinabi, Selena, anong nangyayari sa iyo ngayon? Masyado bang kinakabahan si Daniel? Dapat maging normal ka, puso. Huwag magpanik sa oras na ito. Ibinaba ni Selena ang kanyang ulo sa pagpapatawad. I'm a sorry director, pinahirapan kita. Oy, okay lang, wala namang masama sa mga artista. Who knows na dadating ang big boss ngayon,
hindi talaga handa ang lahat. Huwag magsalita tungkol sa iyong sarili, walang kinakabahan sa eksena, sa takot na magkamali. Teka, gusto mo ba akong tawagan? Nandito ang manager mo. Iminungkahi ni Guo Qisheng. Umiling si Selena, hindi, huwag mong problemayan si Sister Gigi, kaya ko, handa ka nang magsimula. Sigurado ka ba? Sigurado ako. Tuldok. Makalipas ang 3 minuto, magsisimula na ang ika-7 shot. Naglakad si Selena sa ilalim ng camera, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at tinitigan si Daniel sa direksyon ni Daniel, na dahan daw ang binabaligtad ang mga dahon ng tsaa na may takip ng tasa, na may nakaka-relax na ekspresyon sa kanyang mukha. Talagang sinasadya ng Balimatard na ito. Ang mapanirang puwersa ay mas brutal kaysa Granizo. Isa lang itong artifact. Chang. Niyakap ni Luis si Selena. Sa totoo lang, nai-pressure din siya, okay. Sa tuwing niyayakap ko si Selena, pakiramdam ko ay tinutusok ang likod ko ng libu-libong palaso. Hinubad ni Selena ang maskara sa kanyang mukha, tinitigan siya ng may pagmamahal sa loob ng 3 segundo, pagkatapos ay dahan daw ang lumapit sa kanya. Sa ngayon, naging maayos ang lahat, gayunpaman, nang malapit na siyang magtagumpay, ang nakababahalang tanawin sa likuran niya ay pinilit siyang lumabas muli sa palabas, na hindi niya magawang mag-kay. Sa kahit anong mangyari. Din ito, nagliwanag ang mga mata ni Selena, at ibinalik niya ang maskara ng hindi inaasahan. Sa sumunod na segundo, sa pamamagitan ng maskara, bigla niyang tinakpan ang mga labi ni Luis. Kabanata 268. Sa ilalim ng tulay ng koridor, ang mga parol ay maliwanag at madilim, ang simoy ng hangin ay umiindayog, ang batang babae ay humarap sa nagulat na lalaki sa pamamagitan ng maskara. Ang eksenang ito ay mas maganda at kapana-panabik kaysa sa isang direktang K. Sa Bitek, Pass, nag-react si Guo Qisheng sa oras at nagmamadaling sumigaw na huminto. Not bad, ganito ang pag-handle ni Selena. Hawak-hawak pa rin ang pipa na half-hidden, mas maganda pa ang effect. Pagmamayabang ni Guo Qisheng, at tumanggo ang lahat ng iba pang kawani bilang pagsang-ayon. Direktor, basta masiyahan ka. Pilit na ngumiti si Selena. Nima, sweet K. Sa scene lang, at hindi sad scene, pero sobrang nakakapagod, tama na talaga. Sa susunod na segundo, ang kanyang tingin ay hindi sinasadyang naanod sa isang tiyak na direksyon. Sa kabilang banda, ang producer ay nakikipag-chat kay Daniel. Si Daniel ay nakaupo doon ng tahimik, tulad ng isang madilim na pagpipinta ng langis sa isang madilim na sulok ng isang lumang kastilyo, na nandoon sa loob ng maraming taon na nakahiwalay sa mundo, madilim at malungkot, na may puso, tumatak na kalungkutan na dumadaloy mula sa ilalim ng kanyang mga mata. Nasunog sa titig na iyon, nagmamadaling lumingon si Selena para iwasan ito. Ate Shi, saan ka pupunta? Toilet, tuldok. Kinuha ni Selena ang kanyang mobile phone at mabilis na nagpadala kay Sol ng WeChat para tanungin ang sitwasyon habang naglalakad. Pangalawang young master, ano ba talaga ang gustong gawin ng kapatid mo? Mabilis na sumagot si Sol sa kanya, paano ko malalaman? Kagabi nang makita niya ang mga balita sa TV at iyong mga panayam at ulat, may mali, at kaninang umaga ay nakita niya ang chismis tungkol sa inyong dalawa na naglalaro magdamag, at pagkatapos ay direktang tinanggihan niya ang pagpupulong at pumunta upang suriin ito. Sinabi ba niya sa iyo kung ano ang eksaktong gusto niyang gawin, o may anumang plano? Nagmamadaling tanong ni Selena. Pagkatapos ng lahat, ang pagkilala sa iyong sarili at ang pagkilala sa iyong kaaway ay nanalo sa bawat labanan. Hindi naman sa hindi mo alam ang ugali ng kapatid ko, paano niya nasabi sa akin ang ganoong bagay? Tapos may mali ba sa kanya? Naaalala mong mabuti. May mali, parang may isang bagay. Kagabi pagkatapos manood ng TV, bigla siyang tumitig sa isang plato ng gin o taygutay na carrot, at kalaunan ay sinabihan ang kasambahay na huwag ihain ang ulam na ito sa hinaharap. Sa tingin mo ito ay kakaiba. Kahit sobrang bait ko, hindi ko naintindihan ang ibig sabihin ng kakaiba niyang ugali. Ang mga salitang, pulling carrots, ay agad na pumasok sa isip ni Selena. Mukhang mali ang pagkakaintindi ni Daniel sa kanya at kay Luis. Saglit na nag-isip si Selena at nag-type ng isa pang linya, kumusta ang iyong kapatid ngayon? Dapat okay. Napilitan siyang gamitin ang lahat ng kanyang IQ para magkaroon ng ideya ng K.
sing sa pamamagitan ng maskara. Ano ba, the moment you asked me, feeling ko nasa malalim ako sa Arctic Circle, 100,000 meters below ng 10,000-year-old ice cave, ginawa mo ba? Oh, by the way, Selena, nasaan ka na? Mag-ingat ka. Wala sa paningin ko ang kapatid ko ngayon, at hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Sa palagay ko ay mahuhuli ka niya, kaya mag-ingat ka. Sa sandaling natapos ni Selena na basahin ang huling salita mula kay Sol, isang anino ang biglang bumagsak sa kanyang ulo, at kaagad pagkatapos, ang matinding pamimilit ay dumating sa kanya. Sa susunod na segundo, humigpit ang kanyang baywang, at itinulak siya sa banyong nasa tabi niya. Sa sobrang lakas, tumama ang likod niya sa panel ng pinto. Bago pa siya makasigaw sa sakit, nakakapaso at nakakabaliw ang tunog na kanyang ginawa ang hininga ay nilamon. Sa sandaling iyon, isa na lang ang natitira sa magulong isipan ni Selena dahil sa kakulangan ng oxygen. Fuck, si Sol na pumatay ng 1,000 espada. Oh, sinasadya. Hindi mo lang sasabihin ang mga pangunahing punto at ipaalala sa akin ng mas maaga. Kabanata 269. Si Daniel ay palaging isang maginoo sa kanyang mga mata, pidgel at magalang. Gayunpaman, binawi ng agresibo at mapangwasak na Kay. Sana ito ang lahat ng dati niyang pananaw. Ang baywang ay sinakal na halos mabali, ang dagwang amoy ng labi na nakagat ay nananatili sa bibig, ang base ng dila ay halos manhid sa paghila, at may pakiramdam na ang buong tao ay malalamon ng buhay. Well, Lou, kapag nagpakita siya ng anumang senyales ng pagtatangkang lumaban, ang panunupil ng kabilang partido ay lalakas, tulad ng isang malupit. Ang biglaang pananakit ng kanyang leeg ay nagpasimangot sa kanya, ang lalaking nasa kanyang harapan ay tuluyang nawala sa kanyang isip na parang isang halimaw na nakakakita ng dugo, ang kakaiba ay nagpagulo sa kanya. Hinugot ni Selena ang kahoy na hairpin sa kanyang ulo gamit ang isang kamay na tahimik na napalaya, at mabilis na itinutok ang matalim na dulo sa walang kalaban-laban na leeg ng lalaki. Daniel, kung hindi ka tumahimik, huwag mo akong sisihin sa pagtulong sa iyo na kumalma. Ang ibaba at ibabang Kay. Essence ni Daniel ay dumikit sa kanyang collarbone, ngunit pagkaraan lamang ng ilang sandali, muli niyang hinalikan ang mga labi nito na parang mapanokso at may kumpiyansa, at walang hilig na huminto. Ikaw, nakaramdam si Selena ng matinding kawalan ng kapangyarihan sa kanyang puso. May kakayahan bang magbasa ng isip ang lalaking ito? Imposibleng masaktan siya kung nakikita niya siya ng tama, at kung nakikita niya siya, hindi mo kayang tiisin, di ba? Isang kwentong nabasa niya noon ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Ang pinakamamahal na lalaki ng dalaga ay isinumpa at naging halimaw, ngunit kahit ganoon ay nagpumilit ang dalaga. Pakainin mo siya ng sarili mong dugo. Noong panahong iyon, pagkatapos basahin ang kwento, pakiramdam niya ay tulala ang dalaga. Pero ngayon, siya na mismo ang naging tanga. Ang mga K.S. ni Daniel ay paulit-ulit na nagtagal sa kanyang sensitibong earlobe, at sa wakas ay napatigil si Selena para magsalita, at nagmamadaling sinabi, Daniel, nakalimutan mo na ba ang ipinangako mo sa akin? O babalik ka? Nang marinig ng lalaki ang boses niya, sa wakas ay nabawi na niya ang kailanawan. Pagkatapos ng maikling paghinto, paus siyang sumagot, inspection. Halos tawanan siya ng galit ni Selena, inspection. Ikaw ba ang nag-iinspeksyon ng ganito? Kung uupo ka dyan, sino ang makakakilos ng hindi naaabala? Profesional. 2 salita pa ang sinabi ng lalaki. Ibig mong sabihin unprofessional ako. Okay lang ako. Hindi talaga ako profesional ngayon, ngunit sa susunod, talagang, oo, hindi, oo. At saka, kung ito ay inspection, ano ang ginagawa mo ngayon? Salitang tanong ni Selena. Niyakap siya ni Daniel ng mahigpit sa kanyang mga bisig na parang batang inagaw sa iba ang paborito niyang laruan, nang walang sabi-sabi. Sa sandaling ito, si Selena ay nasa estado ng pagkagulo, ang lahat ng madilim na emosyon sa kanyang isipan na sadyang pinigilan ay umakyat sa sandaling ito, na pinipilit siyang harapin ito at gumawa ng desisyon. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas ng ganito, nang halos malunod na siya sa mainit na yakap ng lalaki na parang araw. Sa wakas ay nagising siya, huminga ng malalim at sinabing, Daniel, bago mo ako bigyan ng 7 araw, ikaw. Hindi mo kailangang maghintay ng 7 araw, ngayon ko nasasabihin sa iyo.
Ayokong marinig. Lalong humigpit ang ekspresyon ni Daniel, at agad itong lumapit ulit sa Kay. Sanya, pilit na pinipigilan ang susunod na sasabihin nito. Isang bakas ng kawalan ng kakayahan ang bumalatay sa mga kilay ni Selena. Inilayo niya ang kanyang ulo mula sa mga labi nito. Daniel, makinig kang mabuti sa akin. Na parang natatakot na mag-alinlangan siya, pinaikit ni Selena ang kanyang mga mata, pagkatapos ay tumingin sa kanya, at sinabi sa isang hininga. Kabanata 270. Daniel, actually, I told you from the very beginning that I already have someone I like, very. Sobra. Kahit na sa hindi ko malamang dahilan ay hindi ko siya makakasama, pero habang buhay siya ang nasa puso ko, punong-puno nito, walang makakapalit sa kanya, at walang dagdag na espasyo. Kahit gaano kabuti at kaperpekto ang taong iyon, hindi ito uobra, naiintindihan mo ba? Panipi. Kasunod ng bawat salita ni Selena, nanigas ang likod ni Daniel sa isang linya, ang kanyang mga mata ay puno ng yelo at nyebe, at ang kanyang mga daliri ay kinurot ang kanyang baba, magsinungaling. Selena, nagsisinungaling ka. Itinaas ni Selena ang dalawang daliri at tinignan siya ng malinaw na mga mata, then I swear, if I lie, hindi ako magiging sikat sa buhay ko. Tatamaan ako ng kulog, at sa paglabas ko ay masagasaan ako ng sasakyan. Tumahimik ka. Sa wakas ay hindi na nakayanan ni Daniel, tinulak niya ang pinto at nagmamadaling lumabas. Nang marinig ang yabag ng lalaki na papaalis, muntik nang matamba si Selena. Tama iyan. Selena, wala kang ginawang masama. Dapat ganito. Ito ay dahil sa sobrang tagal mo ng mata ko. Ikaw ang matagal nang umalis. Nang tuluyang bumagal si Selena at naglakad palabas, nagulat siya nang makita ang isang taong nakatayo doon na tahimik na nakasandal sa dingding, na may hawak na sigarilyo na nasunog sa kanyang kamay, at hindi niya alam kung gaano na siya katagal doon. Luis. Bahagyang natigilan si Selena. Si Luis ay huminga ng mahabang usok, ibinaba ang kanyang mga mata at tumawa. Ang taong sinabi mo kanina ay napaka, ang taong gusto mo, ang taong hindi mapapalitan kahit gaano pa kagaling ang ibang tao, si Daniel, di ba? Hey, bihira lang na si Daniel, na napakatalino sa buhay niya, ay talagang nagpakatanga sa bagay na ito. Natahimik si Selena at hindi nagsalita. Lumingon si Luis at tahimik na tumingin kay Selena, halata naman na tinanggihan mo siya, pero parang mas malala ka. Matagal na niyang hindi nakikitang ganito. Ang tanging oras, tila, ay araw ng alaala ng isang tao. Sa oras na iyon, siya ay nasa parehong estado tulad ng ngayon. Siya ay nababalot sa isang madilim na latian na walang anumang liwanag o sigla sa paligid. Biglang hindi alam ni Luis kung ano ang sasabihin kaya iritado siyang nagsindi ng panibagong sigarilyo. Nang mabalitaan niyang tinanggihan ni Selena si Daniel sa labas, hindi lang siya natuwa, kundi nakaramdam din siya ng kalungkutan tulad ng pagkamatay ng isang kuneho. Alam niyang mahal na mahal ni Selena si Daniel. Pero, kahit si Daniel ay nabigo, anong klaseng umutot siya? Isang balimatard na hindi man lang makapagsabi ng, like. Napabuntong hininga si Luis, at sa wakas ay sinabi ang mga katagang matagal nang bumabagabag sa kanyang puso, Selena, hindi mo kailangang maging ganito. Kung gusto mo talaga, sabay tayo. Nang matapos siyang magsalita ay nakaramdam siya ng ginhawa. Ngumiti ng pilit si Selena, Luis, parang ikaw ang pinakatumutol kanina ha. Tinaas ni Luis ang kanyang kilay, at sinabi sa maluwag na tono, tutol ako dahil ayaw kitang maging tita. Pero, best friend kita after all, sana maging masaya ka. Pagkasabi noon, seryoso siyang tumingin sa kanya, Selena, hindi ako naniniwala na si Daniel ay magiging sinsero noon, pero ngayon. Basta't talagang gusto kanya, wala siyang pakialam sa katayuan at propesyon mo, at mayroon siyang ang kakayahang protektahan ka. Hinahayaan mong hindi ka magkamali. Unti-unting nagdilim ang kutis ni Selena, Luis, hindi mo na kailangan pang sabihin. Gaano kaganda kung ito ay isang status job lang. Katayuan man, katayuan, o hanap buhay, hanggat nabubuhay siya, maaari siyang magbago. Ngunit ano ang nangyari sa nakaraan? Paano siya magbabago? Paano baguhin ang katotohanan na siya ay pinaslang 5 taon na ang nakakaraan at nagsilang ng isang ligaw na species? Kabanata 271.
Pagkabalik ni Daniel mula sa set, alam ni Sol na tapos na ito. Ang araw na ito ay guguho. Ang hitsura ng kanyang kapatid ay mas nakakatakot kaysa noong una niyang kinuha ang kumpanya. Noong panahong iyon, ang kanyang ama ay biglang nagkasakit ng malubha, at siya ay nasa bingit ng buhay at kamatayan ng ilang beses. Lahat ng mga sanga sa gilid ay nakatingin sa posisyon ng tagapagmana, at ang ilan ay pinaghiwalay pa ang magkapatid. Duguan ang buong pamilya, maulan na hangin. Noong panahong iyon, si Daniel ay parang isang walang emosyon na masamang Diyos. Siya ay kumilos ng mabilis at determinado, at ang kanyang mga pamamaraan ay lubhang malupit. Mag-isa niyang pinawi ang sigalot na halos bumaligtad sa malaking pamilyang Lo. Ang kasalukuyang Daniel ay parang isang mabangis na hayop na nagising mula sa mahimbing na pagkakatulog, ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng isang mapanganib na nakamamatay na aura. Nais siyang aliwin ni Sol, ngunit mula nang bumalik si Daniel, pinalayas niya ang lahat ng mga katulong sa bahay, at pagkatapos ay nagkulong siya sa villa ng mag-isa, at nagtakda ng pinakamataas na awtoridad, upang walang sino man ang makapasok maliban sa kanyang sarili. Natakot si Sol na baka may mangyari sa kanya, o kahit napasabugan niya ang bahay, kaya nag-aalala siyang nagtagal sa labas ng pinto. Ang paghihintay na ito ay isang gabi. Hindi pa rin lumalabas si Daniel. At, may nangyaring mas masahol pa. Madaling araw, personal na tumawag si Mr. Lu at hiniling na bumalik kaagad sa lumang bahay, at ang kanyang tono ay labis na hindi nasisiyahan. Ang dating bahay ni Lu. Sa sala, si Mr. Lu at Mrs. Lu ay parehong nakaupo sa sofa, na may sobrang pangit na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang sirena sa isip ni Sol ay tuwang-tuwa, at napagtanto niya kung ano ang maaaring nangyari kaagad. Oo nga, sa sumunod na segundo, hinagisan siya ni Mr. Lu ng isang makapal na stack ng mga dokumento. Baliw ka, ipaliwanag mo sa akin kung ano ang nangyayari. Nagkalat ang puting A4 na papel at mga larawan sa buong lugar. Mabilis na sumulyap si Sol at nakita niyang lahat sila ay mga larawan at impormasyon ni Selena. Sure enough, nalantad ang pagkakakilanlan ni Selena. Hay, bakit sa pagkakataong ito? Talagang tumagas ang bahay at umuulan buong gabi. Tinitigan ni Mrs. Lu ang kanyang bunsong anak na may sakit at galit sa mukha. Sol, binaygo mo talaga ako. Maaari kang magulo sa iba pang mga bagay hanggat gusto mo, ngunit ito ang panghabang buhay na kaganapan ng iyong kapatid. Paano ka naging ignorante na tinutulungan mo talaga ang kapatid mong itago ito sa amin? Akala ko anak ng isang sikat na pamilya. Low-level actor pala. Ang kanyang pribadong buhay ay lubhang magulo. Paanong ang gayong tao ay magiging manugang ng aming pamilya Lo, at ina ng aking apo? Sa pagsasalita tungkol sa huling pangungusap, hinampas ni Mr. Lu ang mesa. Iniisip kung paano niya talaga ipinagkatiwala si Rick sa ganoong tao para alagaan nitong mga araw na ito, nabalot siya ng malamig na pawis at takot. Anong kalokohan ang ibinuhos ng babaeng iyon sa kapatid mo? Paanong si Daniel na napakayabang ay mai-inlove sa isang tulad niya? Mabuti na lang at maaga naming nalaman, kung hindi, sasabihin mo ba sa amin pagkatapos maluto ang hilaw na kanin? Nakakatawa lang. Tuldok-tuldok-tuldok. Ang pangalawang matanda, ikaw at ako ay walang tigil na nag-uusap sa loob ng kalahating oras. Sinubukan ni Sol na magpaliwanag noong una, ngunit huminto siya sa pagsasalita sa dulo, at tahimik na umupo sa sofa sa tapat, habang naiinip na binibilang ang mga dahon ng tsaa sa tasa. Pinandilatan siya ni Mrs. Lu, mabahong bata. Nakikinig ka ba sa amin? Ibinaba ni Sol ang kanyang tasa, kinusat ang kanyang mga mata, ha? Tapos na kayong mag-usap. Ngayon, maaari mo bang hayaan ang iyong maliit na anak na pinagalitan na parang aso na magsalita ng ilang salita? Malamig na ngumuso si Mr. Lu, okay. Sabihin mo sa akin. Gusto kong makita kung anong mga bulaklak ang maaari mong makuha. Kabanata 272. Itinuwid ni Sol ang kanyang kwelyo, bumangon at tumayo. Una, career. Ang pagiging artista ay isang tamang propesyon, at walang nakakahiya dito. Medyo magulo ang entertainment industry, pero hindi mo kayang ibagsak ang isang bangkang tao. Ako pa rin ang boss ng Shengshi Entertainment. Ngayong naimbestigahan mo na ito, dapat mo ring malaman na simula nang pumasok si Selena sa industriya, hindi na siya gumamit ng anumang malilim na pamamaraan. Kung hindi, dahil lang sa mukha niya, matagal na siyang mapula at lila, imbes na rookie hanggang ngayon.
Pangalawa, ang mga kwalipikasyong pang-akademiko. Bago pumunta sa ibang bansa si Selena, ipinasok siya sa Imperial University na may pinakamataas na marka sa liberal arts sa lungsod C. Nang maglaon, napilitan siyang mag-aral sa ibang bansa dahil nakipag-away siya sa kanyang pamilya. Sa loob ng 4 na taon, hindi siya nakatanggap ng anumang pinansyal na suporta mula sa kanyang pamilya, at natanggap sa Universidad ng Southern China sa bisa ng kanyang sariling kakayahan. Ang Akademya ng Pelikula ay may mahusay na mga marka at tumatanggap ng mga scholarship bawat taon. Bakit mo ito pinipiling baliwalain? Pangatlo, pribadong buhay. Ang bawat nobyo ni Selena ay isang lehitimong relasyon, hindi isang third party ang namamagitan o inaalagaan ng isang mayamang negosyante. Anong mali dito? Matatanggap mo ba na ang iyong anak ay nagkaroon ng 800 kasintahan, ngunit hindi mo matatanggap na si Selena ay may 8 kasintahan? Medyo double standard ba ito? Ipaalala ko sa iyo, ngayon ay ang ika-21 siglo, ang mga lalaki at babae ay pantay-pantay. Pang-apat, kapanganakan at background ng pamilya. Ang pamilyang Ning ay talagang naging mas hindi mapagkakatiwalaan sa nakalipas na ilang taon. Hindi nila gusto ang isang tunay na phoenix at nagpalaki ng isang pheasant bilang isang kayamanan. Ngunit huwag kalimutan, ang lolo ni Selena sa ina ay si Zhuang Zongren, at dahil sa pagkahumaling kay Zhuang Linggayo, pinilit niyang pakasalan si Ning Yaohua, kaya naman pinutol nila ang relasyon nito. Pero apo niya si Selena. Ito ay isang indelible fact. Ang apo ni Zhuang Zongren ay higit pa sa sapat para sa aming pamilyang Lo. Wala kang pagtutol dito, di ba? Panipi. Parehong galit na galit sina Mr. Lo at Mrs. Lo. Hindi sila handang makinig sa kasinungalingan ni Sol, ngunit pagkatapos na marinig ito, unti-unting nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Sa pagsasalita tungkol dito, huminto si Sol. Panglima, nakalimutan kong sabihin sa iyo ang isang pinakamahalagang bagay. Anong problema? Nagmamadaling tanong ni Mrs. Lo. Inilahad ni Sol ang kanyang mga kamay, labis kayong nag-aalala, walang kabuluhan. Kahapon lang, tinanggihan ni Selena ang kapatid ko. Kaya, ano ang dapat mong gawin? Hindi magiging manugang mo si Selena, at hindi magiging ina ng apo mo, at hindi na magkakaroon ng anumang relasyon sa ating pamilyang Lu sa hinaharap. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, may tumutusok na tunog ng klang sa likuran niya. Sabay na tumingin si Sol at ang mga elder sa direksyon ng tunog, at pagkatapos ay nakita si Rick na nakatayo doon na may maputlang mukha, at mga tipak ng salamin mula sa salamin sa ilalim ng kanyang mga paa. Munting kayamanan. Bago lumapit ang pangalawang elder nang may kaba para pakalmayan siya, si Rick ay sumugod na sa silid at isinara ang pinto sa likuran niya ng malakas. Napabuntong hininga si Sol, ayan, tatama na naman ako sa kalye. Matapos tanggihan ang kapatid ko, nagkulong siya sa kwarto at hindi na lumalabas simula kagabi. Si Mrs. Lu ay nag-aalala sa kanyang anak at apo sa parehong oras, pinandilatan niya ng mata si Sol at pinagalitan, anak ng Ab. Tik. Hindi mo ba pinapansin ang sinasabi mo? Ngayong narinig ito ni Rick, ano ang dapat nating gawin ngayon? Rick, mahal na mahal ko ang babaeng iyon. Mukha namang inosente si Sol, ngunit, magkakaroon ng ganoong araw sooner or later. Nangako lang si Selena sa kapatid ko na manatili dito kasama si Rick ng 3 buwan, at malapit na ang 3 buwan. Showdown, aalis siya maya-maya. Kabanata 273. Ang sabi mo lang, nakakulong ang kapatid mo sa bahay. Nag-isip si Mr. Lu. Magsasalita pa sana si Sol, biglang tumunog ang cellphone niya. Si Cheng Feng ang tumatawag. Ikalawang iyang master, tulong. Got it, pupunta ako dyan. Sa sandaling magsalita si Cheng Feng, alam na ni Sol ang nangyayari. Ibinaba niya ang telepono at nagkibit-balikat sa matanda, kanina lang tumawag ang katulong ng kapatid ko. Umalis na siya ngayon papuntang kumpanya. Kailangan kong suportahan ang mga kasama. Bye. Nang makita ang pag-alis ni Sol, ang dalawang matanda ay nakaupo roon, na nakatingin sa isa't isa. Chongshan, ano sa tingin mo tungkol sa bagay na ito? Nag-aalalang tanong ni Mrs. Lu. Sinabi ni Ji. Lu na may malamig na mukha, maghintay ng kaunti, maghintay at tingnan kung ano ang mangyayari. Sino ang nakakaalam kung ang babaeng iyon ay naglalaro ng husto upang makuha? Nag-atubiling magsalita si Mrs. Lu, sa pag-aakalang direktang umamin ang iyong anak,
sinong babae ang magiging hanggal para makuha siya? Kung gayon paano si Rick? Ito ang pinaka-inaalala niya. I think fully recovered na si Rick. Hindi naman malaking problema. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Noong nagstay siya sa amin nitong mga ilang araw, wala ang babaeng iyon. Hindi ba ayos lang siya? Ngunit, tuldok, sa parehong oras, pelikula at telebisyon lungsod. Si Selena ay nakahiga sa kama, ang kanyang noo ay natatakpan ng malamig na pawis, ang kanyang katawan ay nanginginig, ang kanyang ekspresyon ay sobrang sakit. Siya ay nagkaroon ng isang matamis na panaginip, at ito ay isang matamis na panaginip. Nanaginip siya na nakasuot siya ng puting damit pangkasal, hawak ng taong nagbigay sa kanya ng pag-asa at liwanag, at dahan-daang humakbang sa sagradong bulwagan. Gayunpaman, sa sandaling basahin ng pastor ang panunumpa, ang mundo sa likod niya ay biglang nagsimulang gumuho at nilamon ng kadiliman. Mahigpit na hinawakan ng lalaki ang kamay niya, at tumanggi siyang bitawan kahit gaano pa siya kalakas na sumigaw. Sa huli, sa wakas ay hinayla siya sa impyerno sa likod niya. Ding dong, ding dong. Ang mabilis na doorbell ang nagpagising sa kanya mula sa bangungot. Napaupo bigla si Selena, at nakita niyang basang-basa na ang buong katawan niya sa pawis, at sobrang sakit ng ulo niya na malapit na itong sumabog. Kagabi, halos magdamag siyang insomnia, at saglit siyang nakatulog nang magbubukang liwayway na ang langit, ngunit sa huli ay mas mabuting huwag na lang matulog, at puno ito ng lahat ng uri ng bangungot. Ding dong, panay pa rin ang pagtunog ng doorbell. Natulala ang ulo ni Selena, at patakbo siyang buksan ang pinto ng hakbang-hakbang. WHO, masyado akong binili ng almusal, gusto mo bang kumain? Hindi natapos si Luis sa pagsasalita, nakatitig sa mukha niya na may parang multo. Dimit. Masyadong nakakatakot ang mukha mo. Kung hindi ka sinasadyang nahuli ng reporter na kakakita niyan, akala ko nakadrugs ka. Kinuha ni Selena ang almusal sa kanyang kamay, ang gulo, wala pa akong nakitang nakipaghiwalay sa pag-ibig. Bahagyang kumunot ang gilid ng bibig ni Luis, nakakita na ako ng iba, pero hindi pa kita nakikitang umibig, palagi mong hinahayaan ang iba na umibig. Kinagat ni Selena ang crab roe bun. Kung gayon, may matutunan tayo ngayon. Napabuntong hininga si Luis, at nag-aalalang tumingin sa kanya na nagkukunwaring relax. Selena, okay ka lang ba talaga? Sasama ka bang uminom ngayong gabi? Pinaikit ni Selena ang kanyang mga mata at ikan-away ang kanyang mga kamay, paumanhin, walang appointment, may appointment na ang kapatid ko ngayong gabi. Dim, ngayon lang ako naawa sa'yo. May appointment ka ngayon. Tuldok. Buti na lang at battlefield scene ang eksena ngayon ni Selena, parang uling ang mukha niya, at hindi niya matukoy kung masama ang kutis niya, kung hindi ay tiyak na maaantala ang shooting process. Kahit na sinubukan niya ang kanyang makakaya na mag-concentrate, nauwi siya sa ilang mga pagkakamali at halos saktan ang isang tao sa ilang mga martial arts moves, ngunit sa kabutihang palad ay walang seryosong nangyari. Alam ni Selena na may mabigat na problema sa kalagayan niya at hindi niya kayang magpatuloy ng ganito. Kung hindi niya maipagpatuloy ang pagkuha ng eksenang ito. Kabanata 274. Mula nang hindi sinasadyang marinig ni Little Treasure ang mga salita ni Saul, ang dalawang matanda ay palaging balisa, ngunit sila ay gumaan kapag sila ay nagtanghalian. Binuksan ni Rick ang pinto mag-isa at maso na ring lumabas, maso na ring kumain, uminom ng sopas, at kumain ng prutas pagkatapos kumain. Ang lahat ay tila pareho tulad ng dati, ngunit sa nakaraan ang bawat kilos ng maliit na lalaki ay puno ng liksi at sigla, ngunit ngayon siya ay parang robot na kumukumpleto ng mga aksyon ayon sa mga tagubilin. Pagkatapos kumain, kinuha ni Rick ang kanyang drawing board at tumakbo sa bakuran para gumuhit. Ang pangalawang matanda ay lihim na nanunood mula sa malayo, gustong makita kung ano ang iginuhit ng maliit na lalaki, upang hulaan ang kanyang kalooban. Gayunpaman, ang maliit na lalaki ay nakatitig ng walang laman sa isang lugar, at hindi gumagalaw kahit isang sentimo sa buong hapon. Masasabi ko kaagad na ang aming maliit na kayamanan ay hindi masaya. Lubhang nababagabag si Mrs. Lu. Ilang beses na naglakad pabalik-balik si Mr. Lu habang nasa likod ang kanyang mga kamay, at sinabi sa malalim na boses, mabuti kung ito ay ganap na nasira. Ayos lang kung si Daniel na lang ang magpapakasal. Dahil lang may Rick, hindi ka dapat magmadali.
Makakaasa ka na ibibigay sa iyo si Rick sa kamay ng ganyang babae. Gayunpaman, ang sinabi ni Sol ngayon ay may katuturan. Maaaring hindi kasing sama ng inaakala natin ang babaeng iyon, at saka, tinuruan niya si Rick ng husto. Di ba sabi mo napakagaling niya? Naloko kasi ako ng dalawang brats na yan. Nagalit si Mr. Lu nang banggitin niya ito, at binigyan niya ng babala ang kanyang asawa, huwag kang maging mabait sa isang babae, wala talagang negosasyon tungkol sa bagay na ito. Ang pinakamaganda mo ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay ang magmadali at pumili ng angkop na asawa para kay Daniel, para mamatay siya para sa babaeng iyon. Alin ang pipiliin? Gusto kitang piliin na piliin mo. Ang mahal kong apo ay ganito, paano ako magkakaroon ng puso na gawin ang mga bagay na magagamit? Ako ang pipili kung ano ang sasabihin ko. Anyway, hindi ako pupunta. Gusto kong samahan ang apo ko. Ikaw, tuldok-tuldok-tuldok, huli na ng gabi, baybayin ng Felong. Ang isang grupo ng mga kabataan na nakadamit sa labis na paraan ay nagtitipon sa mga grupo ng 3 o 4. Ang isa sa mga kabataang lalaki na may maikling itim na buhok ay partikular na kapansin-pansin. Ang kanyang buong mukha ay pininturahan bilang isang pinalaking bungo, na may tato na bulaklak sa kanyang mga braso, isang itim na hikaw sa kanyang kaliwang tainga, at chewing gum sa kanyang bibig. Sinabi ng binata, aka, handa na ba ang kotse ko? Ang puting buhok na binata na nagngangalang aka ay tinapik ang isang makintab na motorsiklo sa tabi niya. Ready, ito na. Tingnan kung gumagana. Ang binata na may mukha ng bungo ay kritikal na tumingin sa kotse, at sinabi sa isang pilit na tono, ayos lang, hindi kasing gwapo ng aking maliit na itim. Umikot ang mga mata ni aka, Tara, kung makukuha kita ng ganito sa isang araw, tama na. Nga pala, Zizi, nasaan ang sasakyan mo? Nasaan ang blackie mo? Ito ay ipinadala para sa pagkumpuni, at hindi ko ito makukuha ngayon. Casual na sabi ng binata. Ang kotse niya ay nasa pwesto pa rin ni Daniel, at talagang nakakaabala ang pagkuha nito sa ilalim ng kasalukuyang sitwasyon, kaya kailangan niyang humiram. Tumanggo si aka, at ipinalakpak ang kanyang mga kamay bilang senadoryas na tumingin ang lahat, dumating na ba kayong lahat? Hayaan akong sabihin sa iyo ang tungkol sa mga patakaran ng laro. Magsimula sa Felong Bay at magtatapos sa Death Valley. Ang unang lugar ang mananalo sa ating Xiang Xiao the Princess One Night Sex. Oh, nagkaroon ng tagay at buzz sa eksena. Sa oras na ito, isang hot-dressed beauty na may sexing figure sa crowd ang hamampos sa likod ng ulo ni Eika. Ba? Mabahong hooligan ka. Nag-fuck ka pa buong gabi. Napakaganda mo. Nabugbog si Eika pero tuwang-tuwa pa rin na parang nakain ng pulot, natatawa niyang sabi, haha, biro lang. Gawin mo ulit, ang premyo ay act, sa mula sa ating munting prinsesa na si Xiang Xiang. Bilang karagdagan, mayroong isang bonus na 50,000 yuan. Kabanata 275. Pagkatapos magsalita, lumapit si aka kay Xiang Xiang na nakangiti, Xiang Xiang, teka lang, dapat akin na ang kay. Sa mo ngayong gabi. Binigyan siya ni Xiang Xiang ng isang naiinis na tingin, pagkatapos ay pinilipat ang kanyang baywang at lumapit sa mukha ng bungo na binata, kumapit sa kanyang mga balikat na parang ahas, Karen, hindi ka dapat magpatalo. I hate those guys so much. Ikaw lang ang gusto ko. Sa katunayan, kung ang bagay ay si Karen, kahit na ito ay isang-isang gabing pakikipagtalik, hindi niya ito maaaring hilingin. Hoy, Xiang Xiang, masyado kang partial. Bakit mo kami kinasusuklaman at si Zizi lang ang gusto mo? Nagsimulang hindi sumang-ayon ang lahat. Napa-cross-hip si Xiang Xiang, syempre dahil si Karen ang pinakagwapo. Walang imak ang isang tao sa karamihan, pupunta ako. Parang multo ang mukha niya tuwing nakikipaglaro siya sa amin, paano mo malalaman kung gwapo siya o hindi? Ngumuso si Xiang Xiang, alam ko lang. Ang pagiging gwapo ay hindi lang sa itsura na huhusgahan, pati ugali, okay. Hindi mo alam ang gagawin mo. Okay, hindi namin maintindihan. Ikaw, mag-ingat ka balang araw malilinas ang mukha ni Zizi at iiyak ka ng pangit. Baka naman babae tapos maghubad. Ha, tuldok. Ikaw, nang marinig ang panunokso ng mga lalaking iyon, tumalon-talon si Xiang Xiang,
lumingon sa binata na may bungo na mukha na pamilyar sa kotse. Karen, pahirapan sila hanggang mamatay. Bahagyang kumulubot ang sulok ng bibig ng binata, at tinakpan niya ang kanyang mga kilay gamit ang kanyang mga kamay. Sinusunod ko, aking prinsesa. Agad namang nabigla si Xiang, ang mabituan niyang mga mata ay tuwang-tuwa na halos mawalan ng malay. Oh, ang gwapo ni Karen. Nagngangalit ang katabi niyang si AKA sa inggit, Dim. Marunong kang maging gwapo. Tingnan natin kung paano ako makitungo sa iyo ngayon. Ang unang lugar ay tiyak na akin. Matapos ang isang grupo ng mga tao ay gumawa ng kaguluhan, ang hating gabi na karera sa wakas ay opisyal na nagsimula. Kinuha ni Xiang ang panimulang baril at tumayo sa panimulang punto, nasa posisyon ang lahat. Maghanda, magsimula. Sa isang putok ng baril, ang lahat ng mga lokomotibo ay nagmamadaling lumabas. Karen, tara na, hinihintay ka niya sa Death Valley. Ang Death Valley, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay isang lugar na may mataas na insidente ng mga aksidente sa trapiko dahil sa makitid at matarik na lupain nito, ngunit isa rin itong paraiso para sa maraming mahilig sa extreme sports na hindi natatakot sa kamatayan. Kilala ni Selena ang grupong ito ng mga tao dahil noong una siyang bumalik sa China, nakipag-away siya sa grupo ng mga tao na ito nang mag-isa sa isang racing car, at sa huli ay hindi nila kilala ang isa't isa. Ang mga taong ito ay kabilang sa isang racing club, at si Selena ay hindi sumali dito, ngunit hindi sila sumama sa kanya upang sumama sa karera ng ilang beses. Gayunpaman, dahil lalong naging abala ang kanyang trabaho, at kalaunan ay nakilala niya sina Rick at Daniel, hindi na gaanong kailangan na gumamit ng ganoon kalabis at mapanganib na mga paraan upang maibulalas at maibsan ang kanyang emosyon. So, matagal-tagal na rin akong hindi nakikipaglaro sa kanila, hanggang ngayong gabi. The pseudonym Karen and the disguise as a man are all for convenience, lalo na sa sitwasyon niya ngayon, dapat mas maging maingat siya sa paggawa ng ganoong bagay. Ang tunog ng makina ng kotse ay nagpatalo sa mga eardrums, at ang mabilis na hangin ay nagbigay sa mga tao ng ilusyon na ang kaluluwa ay malapit ng lilipad, at lahat ng mga pasanin na pumipigil sa kanyang paghinga ay nahiwalay sa kanyang katawan sa sandaling ito, kahit na ito ay sandali lamang, ng pagpapahinga at kapayapaan hindi niya napigil ang humabol na parang mga gamo-gamo sa apoy. Zizi, inaanyayahan akong gumawa ng isang hakbang sa unahan. Dumaan ang sasakyan ni AKA sa kanto na may buzzing sound. Ang sulok ng bibig ni Selena ay nakataas ng kalahating punto, wala siyang pakialam, nagmamaneho pa rin siya ayon sa kanyang sariling ritmo, at palaging pinananatili ang pangalawang lugar. Hanggang sa huling lap, ito rin ang pinakadelikadong lap. Kabanata 276. Ibinaba ni Selena ang kanyang katawan, pinaihit ang manibela, biglang bumilis, at dahan-daang nilagpasan si AKA sa pinakamatarik na liko, hamampas sa gilid ng bangin. Dimit. Ang lokong ito. Desperado na talaga ako. Galit na nagmura si Eka. Walang suspense sa final result, kahit gaano kakalakas, hindi mo kayang ipaglaban ang buhay mo. Sa finish line, masayang hawak ni Siyang ang trepeo at premyong pera na parang isang ibon at inihagis ang sarili sa mga bisig ni Selena. Itinikom ang kanyang mapupulang labi at nagpadala ng matamis na K. Hindi nagpapigil si Selena. Ngumiti ito at nagkusa na lapitan siya para kay Sasha. Gayunpaman, sa sandaling kay Sanya ay bahagyang gumalaw ang kanyang posisyon, kaya hindi damapo sa labi niya ang mabangong kay bagkos ay damapo sa kanyang labi na may kasamang plop, kanyang pisngi. Namula si Xiang at tinadyakan ang kanyang mga paa sa kawalan ng kasiyahan. Karen, galit ka sa akin. Pinagmasdan ni AKA sa tabi niya ang kanyang Diyosang kay Sa iba, namumula ang kanyang mga mata sa galit, at ibinaba niya ang kanyang helmet. Nima, you can K. Sa this face. Hindi siya pinansin ni Xiang, hinawakan niya ang braso ni Selena at sinabing mapang-akit, Karen, may mga aktibidad din tayo bukas ng gabi, gusto mo bang sumama at maglaro ng magkasama? Hindi, pwede kayong maglaro. Magalang na pagtanggi ni Selena. Si Xiang ay mukhang bigo, at pagkatapos ay curious na nagtanong ng isang tanong na lagi niyang pinapahalagahan, Karen, pakiramdam ko napakahiwaga mo. Ano ang pinagkakaabalahan mo araw-araw? Ano ba talaga ang ginagawa mo? Lihim.
Nagpakita ng misteryoso at masamang ngiti si Selena, saka kinawian ang kanyang mga kamay at tumalikod para umalis. Sa pagtingin sa magandang likod, si Xiang-Xiang sa kanyang likuran ay mukhang nahuhumaling. Talagang gwapo. Ito ang unang lalaking hindi interesado sa kanyang beauty trick. Dapat makuha niya ito. Tuldok-tuldok-tuldok. Pagbalik sa hotel sa madaling araw, halos mahulog si Selena sa kama at nakatulog. Kahit mahigit 3 oras lang ang tulog ko pagkagising ko sa umaga, mas energetic ako kaysa kahapon. Ngayon ay medyo matinding labanan sa larangan ng digmaan, at mayroon ding isang malaking eksena sa gabi. Perpektong naglaro si Selena mula simula hanggang dulo, na walang pagkakamali. Nang matapos ang trabaho, labis na nasisiyahan si Guo Qisheng. Not bad, Selena, mas mabuti ang kalagayan mo ngayon kaysa sa nakaraang 2 araw. Sa pamamagitan nito, tiyak na makakahabol ang ating pag-unlad. Nakahinga ng maluwag si Selena. I will try my best to keep it. Pagbalik sa hotel, ilang beses siyang nilaybot ni Luis na parang aso. Galit na sinuntok siya ni Selena. Baliw. Muntik ka nang mahimatay. Naging golden retriever ka ba talaga? Kinusot-kusot ni Luis ang mga mata. Selena, tell me honestly, anong ginawa mo kagabi? Bakit bigla kang nakaramdam ng dugo ngayon? Matulog ka na. Ano ang magagawa ko? Kalokohan, pinindot ko ang doorbell ng kwarto mo pagkatapos ng 1:00 kagabi, at wala ka talaga sa kwarto. Dim it. Bakit ka nagdo-doorbell kapag libre ka? Huwag mong ibahin ang usapan. Sabi ko Selena, wala kang ginawang ilegal, di ba? Well, parang medyo violation of law and discipline. Kapag nahuli ka, masasangkot ka sa pulis. Tuldok-tuldok-tuldok. Wala namang sinabi si Selena tungkol sa gabing iyon, kaya palihim lang na mag-alala si Luis. 2 gabi siyang nag-squat sa kanya para masigurado na hindi siya magdamag sa labas bago siya gumaan. Sa sumunod na 2 araw, medyo stable ang kalagayan ni Selena. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang nakakalipas mula nang mag-showdown sila ni Daniel. Sa nakalipas na 3 araw, hindi siya nakontak ni Daniel, at sadyang hindi niya pinansin ang lahat ng balita nito at ibinuhos ang lahat ng lakas niya sa trabaho. Paminsan-minsan lang ay naiisip ko ang isang gabing hindi maipaliwanag. Bigla siyang niyakap ni Daniel mula sa likod at sinabi sa kanya, Selena, miss na kita, parang ang tagal na kitang hindi nakikita. Kabanata 277. Ang dating bahay ni Lo. Sa gabi, sa ilalim ng paglubog ng araw sa kalangitan, si Rick ay nakaupo nang hindi gumagalaw sa harap ng easel. Ang kanyang maliit na figure ay mukhang malungkot at nakakaawa. Rick, halika na para sa hapunan. Ginawa ni Lola ang paborito mong squirrel mandarin fish. Rick. Si Mrs. Lu ay sumigaw ng mga 5 o 6 na beses, at sa wakas ay tumugon si Rick. Maingat na inayos ng batang lalaki ang easel, tinitigan ang direksyon na tinitingnan niya buong hapon, at pagkatapos ay masunareng pumasok sa silid. Sa hapagkainan, puno ang mesa ng lahat ng uri ng pagkain, kabilang ang pagkaing Chinese at pagkaing kanluranin. Rick, kumain ka pa. Ito ang paborito mong pagkain. Oo, Kuito, ka pa. Halika, dalhan ka ni Lolo ng pagkain. Matamlay na tiningnan ni Rick ang pagkain sa mesa, dinampot ang chopstick gamit ang kanyang maliit na kamay, kinuha ang isang piraso ng pinakamalapit na ulam, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo at nagsimulang magluto ng kanin ng hindi man lang suyuan. Nang makitang masunurin si Rick, nakahinga ng maluwag ang 2 matanda. Palihim na sinulyapan ni G. Lu ang kanyang asawa at sinabing, sasabihin ko sa iyo na walang mangyayari. Nang gabing iyon, kumain pa rin si Rick ng marami, higit pa sa karaniwan, at tila may gana sa pagkain. Pagkatapos ng 3 araw ng kapayapaan at katatagan, walang nangyari. Masayang-masaya si G. Lu, at sa wakas ay nakadama ng kaganhawahan si Ginang. Lu. Gayunpaman, ngayong gabi lang. Sa silid ni Rick, biglang dumating ang gulat na sigaw ng isang katulong. Guro, matandang Ginang. Hindi maganda. Young master, siya, halika at tingnan. Anong sinisigawan mo? Anong nangyari? Nagmamadaling lumapit ang 2. Tapos nakita ko sa kwarto, nakayuko si Rick at samuka sa buong sahig. Isinukan niya ang lahat ng pagkain na kinain niya sa gabi, at patuloy siyang naglalabas ng maasim na tubig.
Mabilis siyang tinapik ni Mrs. Lu sa likod. Rick, ano bang meron kay Rick? Bakit bigla na lang siyang samuka? Pinilit ni Mr. Lu na huminahon at sinabing, mga anak, hindi mahalaga kung sumusuka kayo paminsan-minsan. Maaaring ito ay pagkain lamang. Huwag kang magulo. Gayunpaman, sa sandaling nahulog ang mga salita, lumambot ang katawan ng batang lalaki at siya ay nahimatay. Little treasure, sigaw ni Mrs. Lu. Sa pagkakataong ito, kahit si G. Lu ay hindi na mapakali, namutla siya sa gulat at sinigawan ang mga katulong, anong ginagawa ninyong tulala? Bakit hindi ka tumawag ng doktor? Saglit na nagkagulo ang buong lumang bahay. Niyakap ni Mrs. Lu ang maputlang maliit na kayamanan, sabik siya na halos mawala ang kanyang kaluluwa, patuloy siyang nagrereklamo kay Lu Chongshan, kasalanan mo ang lahat sa pagsasabing ayos lang. Ayos lang ngayon. Kailangan mong pahirapan ang apo ko hanggang kamatayan, nagkasundo ba ito? Ano bang meron sa babaeng minahal ni Daniel? Pinapasaya niya lang kami ni Rick. Kahit pulubi siya sa kalye, gusto ko siyang pasukin. Ikaw, ano ang sinasabi mo? Ano ang mali sa akin? May nasabi ba akong mali? Gusto ko lang maging malusog ang aking mahal na apo. Napakagaling ni Rick kanina. Naka-recover na siya. Pero ngayon ay ganito na naman. Malapit nang masira ang puso ko. Hindi ba ako nalulungkot? Hindi ko pinaplano ang kinabukasan ni Rick. Ngayong wala na ang buhay ko, ano ang kinabukasan? Hindi alam ni Mrs. Lu kung ano ang iisipin, at nagmamadaling inutusan ang katulong sa tabi niya. Xiaorong, pumunta ka at ipakita sa akin ang drawing paper ng iyong master. Okay old lady, aalis na ako agad. Mabilis na dinala ng maid ang panghapong painting ni Rick. Ang pangalawang matanda ay nagmamadaling tumingin ng malapitan. Nakita kong blanko ang pagpipinta ni Rick nang walang iginuhit, ngunit nang makalapit, nakita ng dalawa ang isang linya ng maliliit na karakter na nakasulat sa lapis sa gitna ng canvas. Tita Selina, si Rick ay masunurin. Bakit ayaw mo pa kay Rick? Tuldok. Pagkakita ko pa lang ng luha ni Mrs. Lu, hindi ko na napigilan ang luha ko. Ayos lang Rick. Pinipilit niyang maging masunurin, pinipilit niyang kumain ng masunurin kahit hindi siya makakain. Halatang gusto niyang maging katulad ng dati gumagulo pero pinipilit ang sarili ko na maging masunurin, dahil nangako ako na magiging mabuti. Panipi. Kabanata 278. Sa gabi, maliwanag na naiilawan ang gusali ng kumpanya ng Luz Group. Mula noong 3 araw na nakalipas, ang buong Lu Group ay pumasok sa first level alert mode. Maaga ang taglamig na ito. Tanggapan ng pangalawang pangulo. I know you are wrong, pero sino ang unang nagkamali sa iyo? Good mood ang kapatid ko kanina, kaya relax ka lang, miserable na ba? Ngayon ang tanging paraan ay para hindi ka mahuli ng kapatid ko, para hindi ka niya maabutin, di ba? Alam kong takot kayo sa kanya, Dim It, hindi ako natatakot. Ipadala lahat sa akin, Dim It, ako ang pinakadelikado ngayon, okay. Ang lakas ng loob mo pang umiyak sa tabi ko. Tuldok. Si Sol ay struggling na harapin ang nth wave ng mga reklamo ng mga empleyado ngayon nang tumunog ang kanyang personal na cellphone. Ito ay mula sa isang taong mas mahirap. Ma, ano pong problema? Ginagarantiya ko na hindi dumating ang babae para hanapin ang kapatid ko, at hindi hinanap ng kapatid ko ang babaeng iyon. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang magtanong sa sino man sa kumpanya. Ang aking kapatid ay nagtatrabaho ng 24 na oras sa mga araw na ito. Walang pahinga. Si Mrs. Lu sa kabilang dulo ng telepono ay mabilis na pinutol siya. Sol, ibalik mo agad ang kapatid mo. May nangyari kay Rick. Biglang nagbago ang mukha ni Sol. Anong sabi mo? Di ba sabi mo ayos lang si Rick at ayos na lahat sa phone noon kaya wala tayong dapat ikabahala? Bakit may nangyari sa pagtalikod lang? Anong problema? Masama ang pakiramdam ni Rick, at hindi masyadong maganda ang kanyang kalagayan. Dapat mong hilingin sa iyong kapatid na bumalik ka agad. Bilasan mo. Pagtingin sa ibinaba na telepono, si Sol ay nakahiga sa mesa na parang patay na isda. Hay, ang mga araw na wala ang aking hipag ay parang damo. Wala nang humingi ulit ng tulong. Parang siya lang ang gamulong mag-isa, at talagang ayaw niyang mamatay. Nanginginig na naglakad si Sol papunta sa pintuan ng opisina ng CEO. Huminga ng malalim,
Nang kakatok na sana siya sa pinto, isang grupo ng mga tao ang dumagsa. Sa sumunod na segundo, ang kanyang mga braso ay puno na ng iba't ibang dokumento at materyales. Napaungol si Sol sa pinakamataas na boses, "Deem it. Kayong mga balimatards. Maghintay lang. Nima, bumagsak ang mundo, hindi matanda ang puso ng mga tao. Ang lahat ng ito ay naghihintay para sa kanya dito. Pangalawang Young Master, pakiusap. Ikaw lang ang pag-asa namin." "Tama, pangalawang Young Master, wala na tayong ibang pagpipilian. Ikaw lang, pangalawang Young Master, ang maaaring makalabas ng buhay kung papasok ka." "Tulong po." Tuldok. "Huwag mo akong lagyan ng mataas na sombrero. Umalis ka dito." Galit na itinaboy ni Sol ang mga tao, at pagkatapos ay kumatok sa pinto ng opisina. Nang wala ang kanyang pambobomba, lahat ay nagtakbuhan ng walang kahit anino. "Pasok ka." Mula sa opisina ang madilim at paos na boses ng isang lalaki. "Brother, this," hindi umimik si Sol, halos mabulunan siya sa pagpasok niya, at umatras ng ilang hakbang bago siya gumaling. "Dim, ito ba ang eksena ng gas holocaust ni Hitler?" Gaano siya naninigarilyo? Hindi nakabunot ang mga kurtina at hindi nakabukas ang mga bintana. Hindi ka ba natatakot na talagang masuffocate ang iyong sarili? Inilagay ni Sol ang mga dokumento sa kanyang mga bisig sa mesa, at nagmamadaling hinubad ang mga kurtina at binuksan ang mga bintana para sa bentilasyon. Nakasandal si Daniel sa upuan, nakatago sa anino ang kanyang ekspresyon at hindi niya makita ng malinaw. Ang usok sa pagitan ng kanyang mga daliri ay umaapoy hanggang dulo at halos masunog ang kanyang mga daliri. Ang tanghalian at hapunan na dala ng sekretarya ay nakalagay pa rin sa coffee table sa gilid, at lahat sila ay hindi nagalaw. Nang iligpit ni Sol ang mga dokumento, tahimik niyang sinulyapan ang mga iyon. Sa gilid ng kanyang mata, nasulyapan niya ang isang stack ng mga dokumento sa kamay ni Daniel. Sila ay siksikan at lahat ay may kaugnayan sa pamilya Jiang. Kabanata 279. Biglang namutla si Sol sa gulat, "Oh my God! Wala bang planong guluhin ng kapatid niya ang pamilya Jiang? Hindi kilala ang totoong anim na kamag-anak. Kahit na walang kadugo ang pamilya Jiang sa kanila, naroon pa rin ang relasyon ng ina ni Luis. Mahal ng dalawang matanda ang anak ng matandang ito." Gayunpaman, pagkatapos itong pag-isipang mabuti ni Sol, nadama niyang may mali. Sa personalidad ng kanyang kapatid, kung talagang may gusto siyang gawin sa pamilya Jiang at Luis, matagal na niya itong ginawa. Imposibleng manatiling tahimik siya sa loob ng 3 araw. Anong problema? May mali ba? Biglang may parang nagyayelong boses sa hangin, at nanginig si Sol at bumalik sa katinoan, at nagmamadaling sinabi, Oo, tumawag ang mga magulang ko kanina, sinasabing masama ang pakiramdam ni Rick, kaya bilisan mo. Balik na tayo." Kinurot ni Daniel ang sigarilyo sa kanyang mga daliri at sinindihan ang isa pa, ihanda ang sasakyan. "Sige." Nadulas si Sol ng walang pag-aalinlangan, nakaramdam ng labis na kagalakan sa kanyang puso. Mabuti na lang at walang anim na kamag-anak ang kanyang kapatid na hindi nakikilala sa puntong hindi na niya nakikilala ang kanyang anak. Ang dating bahay ni Lo. Si Mrs. Lo ay balisang tumatakbo sa labas ng pinto. Nang makita niya si Daniel ay agad siyang sumalubong kay Daniel. "Daniel, bumalik ka na. Puntahan mo si Rick." Hindi nasiyahan si Lu Chongshan, "Alam mo pa rin na may sakit si Rick sa iyong pagbabalik, ngunit hindi mo masagot ang telepono at hindi ka makausap kahit kanino. Karapat-dapat ka bang maging ama ni Rick?" Walang emosyon ang mapatla at halos may sakit na mukha ni Daniel, at mahinahong sinabi niya, "Hindi ka ba nakahanap ng mga babae para sa akin? Maaari mong hayaan ang mga babaeng iyon na alagaan ka." Agad na nanlaki ang mga mata ni Lu Chongshan, "Balimatard ka. Ikaw ba ay nagsasalita ng tao? Si Rick ay ang kanyang sariling anak. Kung hindi mo inaalagaan ang iyong sarili, inaasahan mong isang estranghero ang mag-aalaga sa kanya." Bahagyang umubo si Sol sa gilid, at hindi napigilan ang pag-ungol. "Tay, may maipapaliwanag ka ba sa akin? Obvious naman na kayo ang naghahanap ng stranger na mag-aalaga kay Rick. Nakahanap ang kapatid ko para kay Rick. Hindi ka kasi nagtitiwala sa paningin ng kapatid ko para mag-alaga ng maaasahang babae. Ngayong pumayag na ang kapatid ko na pumili ka, hindi ka pa rin kontento, ano sa tingin mo ang gusto mo? Ikaw,
Napaharang si Lu Chongshan kaya hindi siya makapagsalita, at sa wakas ay nagbago ang kanyang mukha. Bahong bata, muntik na akong mahuli sa iyo. Obvious naman na wala siyang kakayahan na habulin siya at ako ang sinisi niya. Nalaman. Pinunasan ni Sol ang kanyang ilong, pagkatapos ay inilibot ang kanyang mga mata at sinabi, "Gayunpaman, ano ang ibig mong sabihin, hanggat may kakayahan ang aking kapatid na abutin siya, hindi ka takutol." Bumantong hininga si Lu Chongshan, "Huwag mo akong paglaruan, puntahan mo si Rick." "Anong meron kay Rick? Anong mali?" tanong ni Sol. Pinunasan ni Mrs. Lu ang kanyang mga luha, tinatayang tinuturuan siya ng batang babae na makinig sa amin ng masunurin, kaya siya ay naging masunurin sa mga araw na ito, at walang kakaiba sa pagkain at pagpapahinga ng normal, hanggang sa ilang sandali pagkatapos ng hapunan ngayon, Rick bigla kong isinuka lahat ng kinain ko, at nahimatay. Naglabas si Mrs. Lu ng isang pirasong papel habang nagsasalita, lalo pang bumagsak ang mga luha. Pagkatapos kong makita ang mga salita sa drawing ni Rick, napagtanto ko na hindi siya okay, ngunit tinitiis ko ito. Kinuha ni Sol ang drawing paper at tiningnan ito ng 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo, at pagkatapos ay napaluha. Fuck. Nakakaawa ang aking munting kayamanan, ang batang walang ina ay parang damo. Hindi ba? Sumasakit ang puso ko. Magkayakap at umiyak ang mag-ina. Kabanata 280. Tumingin si Lu Chongshan sa kanyang panganay na anak na parang iskultura ng yelo, at pagkatapos ay sa kanyang asawa at nakababatang anak na lalaki na nakayakap at umiiyak na parang bola. Napalunok talaga siya. "Stop crying, Yuto. Anong itsura? Magaling ang little treasure. Hindi ba sinabi ng doktor ang lahat? Hindi pagkatunaw ng pagkain dulot ng depression." Nagmamadali si Mrs. Lu, "Hindi naman seryosong problema, hindi naman seryosong problema kahit depressed ka. Tama lang ang autism ni Rick, paano kung magka-depress na naman siya? Paano ito magiging seryoso, paano ang isang bata ay magdurusa sa depresyon?" Sa oras na ito, bumukas ang pinto ng silid ni Rick, lumabas si Chin Mufeng sa silid, mahinang umubo at nagsabi, "Mr. Lu, mula sa isang medikal na pananaw, ang mga bata ay dumaranas din ng depresyon, at ayon sa sitwasyon ni Rick, ay talagang isang pasimula. Makinig ka, dapat kang maniwala sa sinabi ng doktor." Si Lu Chongshan ay mukhang solemna, at sinabi sa malalim na boses, "Kung gayon, makakahanap ka ba ng babaeng kamukha ng babaeng iyon para samahan si Rick? Wala bang salita sa psychology na tinatawag na empathy? Ito ba?" Hindi makapagsalita si Chin Mufeng ng prangka, at pinag-iisipan ang kanyang mga salita. Wala nang masyadong pag-aalinlangan si Sol, at direktang sumagot, "Tay, si Rick ay introvert lang, hindi mentally retarded, masyado kang niloloko. Halika dito, brat, bubugbugin kita hanggang mamatay." Si Lu Chongshan, na paulit-ulit na nazakal, ay galit na habulin siya at bugbugin, ngunit itinaas ni Daniel ang kanyang kamay upang harangan ito. Nang makita ito, labis na naantig si Sol na halos umiyak siya. Pinoprotektahan talaga siya ng kapatid niya. "Isa o dalawa sa inyong magkakapatid ay taos-pusong gustong asar sa akin, hindi ba? Okay, sige, anong ingay? Sobrang ingay. Huwag mong takutin si Rick." Nagmamadaling lumabas si Mrs. Lu upang ayusin ang mga bagay-bagay. "Daniel, pumasok ka at tingnan mo si Rick, at hikayatin siya." Sa silid, talagang masunurin si Rick gaya ng sinabi ng matandang babae. Pagpasok ni Daniel, ang maliit na lalaki ay may hawak na tasa para uminom ng gamot at uminom ng tubig mag-isa. Paano naging mapanghikayat si Daniel? Hindi man lang niya binago ang kanyang cool na expression, sinabi lang niya ng mechanically, "Lahat ng tao ay may kanya-kanyang buhay at mga pagpipilian. Magiging pabigat lamang ang labis na pagkakasalubong. Dapat matuto kang bumitaw." Ang ekspresyon at tono na iyon ay tila nagsasabing, malungkot. Blunt ka ang ekspresyon ni Rick na para bang hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ng mga sinabi ng ama. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang malalaking mata ay napuno ng kalungkutan. Nagmamadali si Mrs. Lu, "Hiniling ko sa iyo na suyuan ang mga tao, ano ang pinag-uusapan mo sa isang 5 taong gulang na bata?" Pagkatapos magsalita, ay nalalayan niya ang kanyang noo at napabuntong hininga. "Nalilito ako, ano pa bang silbi ng tawagin itong kahoy na tulos? Mabuti pang hindi na bumalik.
Lalong nalulungkot si Rick. Maging mabuti Sol, halika at subukan. Papunta na ako. Napakamot ng ulo si Sol at naglakad, at mahinang sinabi, munting kayamanan, maaari bang kumanta ang pangalawang tiyo para sa iyo? Ubo-ubo, lang bata ay may 7 bulaklak sa isang baging, umihip ang hangin hindi ako natatakot sa ulan, lalalalala. Sa sumunod na segundo, ang mapurol at walang buhay na mga mata ni Rick ay mabilis na nabasa, at tumulo ang mga luha. Naduraj ang puso ni Madam Lu, at sa sobrang galit niya ay hinampis niya si Sol sa likod, balimatard ka, balimatard. Anong kanta ang kinanta mo na nagpaiyak kay Rick? Namatay si Sol sa kawalan ng katarungan, dim it. Kasalanan ko rin ba? Napakasaya nitong kanta. Dati, pinakagusto niyang marinig ang kanyang tita Selena na kumanta nito, okay. Well, parang hindi niya dapat kantahin ang kantang ito.